Isa munang matinding pambobomba ang isinagawa ng US at Israel sa Iran bago na ilunsad ang nagaganap ngayon na tigil putukan sa pagitan ng US at Iran, habang pumalag naman si Benjamin Netanyahu sa ceasefire at naging tuloy-tuloy ang pag-atake ng IDF. Samantalang sa Japan, nabulabog muli ang mga Hapon dahil sa pinakawalang mga ballistic missile ng North Korea. Abangan kapatid ang kompletong mga detalye, pero bago tayo magpatuloy, isang like lamang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat in-upload. Back to the video. The U.S. and Iran to stop the fighting at least temporarily. Nagkasundo na po si US President Donald Trump at ang bansang Iran sa 2 linggong tigil putukan o ceasefire. After a proposed 2-week ceasefire, the Middle East has collapsed into a fresh round of chaos as Israel launched a wave of airstrikes across Lebanon in a massive attack that lasted only 10 minutes. Israeli jets struck more than 100 sites. April 4, 2026, naglabas ng matinding babala si Donald Trump laban sa Iran, kung saan iginiit niya na maaring mawasak ang isang buong sibilisasyon sa loob lamang ng isang gabi kung hindi ito susunod sa kanyang ultimatum. Dagdag pa niya, handa ang US na sirain ang mga pangunahing infrastruktura ng Iran, kabilang rito ang mga tulay at power plants na posibleng magdulot ng malawakang blackout sa buong bansa, at iginiit niyang kayang gawin ito sa loob lamang ng isang gabi kung hindi susunod ang Iran sa kanyang mga kondisyon. We have a plan because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition. Agad namang umani ng matinding pagkundina ang naturang pahayag mula sa iba't ibang lider ng mundo, kabilang si Pope Leo XIV na nagsabing ang pag-target sa civilian infrastructure ay hindi katanggap-tanggap at maring ituring na war crime sa ilalim ng international law. Tinuligsa rin ito ng Iran kung saan sinabi ni Amir Said Irabani na ang mga pahayag ni Trump ay may tuturing na pag-uudyok sa war crimes at posibleng genocide. Nanindigan ng Iran na mananatiling sarado ang Strait of Hormuz hanggat walang permanenteng kasunduang pangkapayapaan, habang nagpatuloy rin sila sa paglulunsad ng mga drone at missile laban sa Israel bago ang itinakdang deadline. Kasabay naman ito ng paghahanda ng US at Israel sa kanilang mga opensiba. Gayunpaman, wala pang 2 oras bago ang deadline noong April 7. Biglang inanunsyo ni Donald Trump ang pansamantalang pag-atras ng planong pag-atake matapos umanong muling buksan ng Iran ang Strait of Hormuz at pumayag sa isang 14-day ceasefire. Iniulat na ang kasunduang ito ay pinamagitan ng Pakistan at China at inaprubahan ng liderato ng Iran kabilang si Mujtaba Khamenei at Foreign Minister na si Abbas Araghchi. Sinabi rin na magbibigay ang Iran ng safe passage sa mga barko sa loob ng 2 linggo habang isinasagawa ang negosasyon na inaasahang gaganapin sa Islamabad, Pakistan. Bagamat hindi natuloy ang malawakang pag-atake sa civilian infrastructure matapos ang deadline, nakapagsagawa naman ng matitinding preparatory strikes ang US at Israel noong April 7, kung saan ayon sa mga ulat mula sa Tehran ay ilang tulay at bahagi ng highway ang nawasak na nagdulot ng pag-aantala sa supply ng pagkain at gamot. Malubha ring tinamaan ng oil facilities sa Kars Island at Abadan Refinery, kung saan ayon sa satellite imagery ay may aktibong sunog pa na nagpapahirap sa operasyon ng langis ng bansa, habang naiulat din ang pagkasira ng isang sinagoga sa Tehran na nagdulot ng pandaigdigang pagkundina. Gumanti naman ang Iran at mga kaalyado nito kung saan ang Houthi movement ay naglunsad ng cross-missile attack sa Ben Gurion International Airport sa Israel. At bagamat naharang ang karamihan, ang mga debris ay nagdulot ng pinsala sa runway at pansamantalang paghinto ng operasyon. Tinarget din ang Eilat Port gamit ang drones mula sa Yemen at Iraq na nagresulta sa pinsala sa mga pasilidad. Samantala, nagpakawala ang Iran ng ballistic missiles patungong Tel Aviv na naharang ng Arrow Missile Defense System at Patriot Missile System, habang naglunsad naman ang Hezbollah ng mahigit 100 rocket sa Upper Galilee na nagdulot ng pagkasira ng mga bahay at taniman. Hindi naman ikinatuwa ni Benjamin Netanyahu ang biglaang ceasefire, kung saan tinawag ito ng mga opisyal ng Israel bilang isang hakbang na nagbibigay lamang ng oras sa Iran upang muling magpalakas. Dahil dito, nagbabala ang IDF na handa silang kumilos ng mag-isa kung makakakita sila ng mga banta mula sa mga proxy groups ng Iran o sa mga nuclear facilities nito, kahit pa may umiiral na tigil putukan sa pagitan ng US at Iran. Sa kasalukuyan mga kapatid, April 9, sa kabila ng umiiral na tigil putukan, muling uminit ang sitwasyon matapos magsagawang Israel ng isa sa pinakamalawak nitong serya ng coordinated strikes laban sa Hezbollah sa Lebanon noong April 8. Target ng mga pag-ataking ito ang mga imbaka ng armas, command centers at rocket launch sites ng Hezbollah na nagresulta sa malawakang pinsala sa mga sibilyang lugar.
Iginit ng Israel at Estados Unidos na hindi saklaw ng ceasefire ang Lebanon. Ngunit marin itong tinutulan ng Iran na nagsasabing ang anumang pag-atake sa kanilang mga kaalyado ay malinaw na paglabag sa kasunduan at maaring magbunsod ng mas malawak na sagupan. Bilang tugon, naglunsad ang Hezbollah ng mga rocket patungo sa hilagang bahagi ng Israel kung saan bahagi ng mga ito ay matagumpay na na-intercept ng Iron Dome habang may ilan ding nakalusot at tumama sa lupa. Ayon sa mga paunang impormasyon, karamihan sa mga rocket na tumama ay bumagsak sa open areas o hindi gaanong mataong lugar kaya't na-minimize ang pinsala nito. Kasabay nito, lalo pang tumindi ang tensyon ng ipahayag ng Iran ang muling pagsasara ng Strait of Hormuz bilang protesta sa patuloy na pag-atake ng Israel sa Lebanon. Ang hakbang na ito ay direktang sumasalungat sa isa sa mga pangunahing kondisyon ng Estados Unidos para sa tigil putukan, ang pananatiling bukas ng naturang daanan para sa internasyonal na kalakalan. Hindi rin tuluyang tumigil ang mga pag-atake ng Iran sa ibang bahagi ng Gulf region. May mga ulat pa rin ng drone at missile strikes na tumama sa ilang karatig bansa sa Gulf tulad ng United Arab Emirates at Kuwait na pinaniniwala ang nakatarget sa mga strategic infrastructure at posibleng military link sites. Bagamat hindi pa malinaw ang eksaktong bilang ng nasawi sa mga insidenteng ito, ipinapakita nito na aktibo pa rin ang mga operasyong militar kahit mayroon ng ceasefire. Sa kabuuan, ang sitwasyon ay nananatiling lubhang marupok, isang tigil putukan sa papel ngunit sa aktwal na kalagayan. Patuloy ang mga pag-atake at pagtaas ng tensyon na maaring humantong sa panibagong malawakang digmaan anumang oras. Samantala, muling uminit ang tensyon sa East Asia matapos maglunsad ang North Korea ng maramihang short-range ballistic missile noong April 8. Mula ito sa silangang bahagi ng kanilang teritoryo. Ang mga missile ay lumipad patungo sa Sea of Japan kung saan agad itong minonitor ng mga puwersa ng Japan at South Korea. Ayon sa mga ulat, ang ilan sa mga missile ay umabot ng humigit kumulang 700 kilometers bago tuluyang bumagsak sa dagat. May mga indikasyon din na isa sa mga inilunsad ay nagkaroon ng abnormality at maagang bumagsak matapos ang ilang minutong paglipad. Bagamat hindi ito direktang tumama sa anumang bansa, ang naturang mga pagsubok ay tinuturing na seryosong provocation at malinaw na pagpapakita ng kakayahan ng North Korea sa larangan ng missile technology. Bilang tugon, naglabas ng agarang babala ang Japan at kinundi na ang aksyon bilang banta sa kapayapaan at seguridad ng rehiyon. Itinaas ang alert level sa ilang bahagi ng bansa, lalo na sa mga lugar na posibleng madaanan ng trajectory ng missile, habang patuloy ang koordinasyon sa pagitan ng Japan, South Korea at kanilang mga kaalyado upang subaybayan ang sitwasyon. Sa kabila ng kawalan ng direktang pinsala o nasawi, ang ganitong uri ng paglulunsad ng missile ay nagdudulot ng matinding pangamba dahil sa posibilidad na sa hinaharap ay maaari itong magamit sa aktwal na pag-atake. Sa kabuuan, bagamat walang pisikal na tama sa teritoryo ng Japan, ang insidenteng ito ay muling nagpatunay kung gaano ka-fragile ang seguridad sa rehiyon at kung gaano kabilis maaring tumaas ang tensyon dahil sa mga ganitong hakbang militar. Sa huli mga kapatid, sa kabila ng pansamantalang tigil putukan sa pagitan ng US, Israel at Japan, nananatiling malinaw na ang tensyon ay hindi pa tuluyang nawawala. Ito ay tila isang sandaling pahinga lamang sa gitna ng mas malalim at mas mapanganib na sigalot. Habang patuloy na umiinit ang sitwasyon sa gitnang silangan, ang sabay na kilos ng North Korea sa paligid ng Japan ay nagpapakita ng banta sa kapayapaan ay hindi lang nakatuon sa iisang rehiyon, kundi maaaring makaapekto sa buong mundo. Sa mga darating na araw, ang bawat desisyon ng mga makapangyarihang bansa ay maaring magbago ng direksyon ng kasaysayan at ang isang maling hakbang lamang ay posibleng magbukas ng pintuan sa mas malawakang digmaan. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito?